Ang buhay at ang mga gawa ni Jose Rizal ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino, pati na rin sa buong mundo. Ang kanyang mga pagsusulat, mga paglalakbay, at mga pagkilos ay naglalarawan sa isang buhay na puno ng pakikipaglaban, pag-asa, at pagmamahal sa bayan. Sa pagsusuri sa kanyang mga liham, akda at mga kaganapan sa kanyang buhay, mapagtatanto natin ang mga kahalagahan at implikasyon sa kanyang mga gawa sa kasaysayan ng Pilipinas at sa pandaigdig na pag-unlad. Ang buhay ni Jose Rizal. Si Jose Rizal ay sinilang noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna, sa isang marangal na pamilya na may dugong Pilipino at Espanyol. Ang kanyang ama ay si Francisco Mercado, ay isang magsasaka at negosyante, habang ang kanyang ina ay si Teodora Alfonso, ay isang may bahay na may malalim na pananampalataya at pagmamahal sa edukasyon. Sa murang edad, ipinakita na ni Rizal ang kanyang talino sa tulong ng kanyang mga magulang, naging maagap siya sa pag-aaral at napalaki siya na may malasakit sa bayan at sa mga taong nasa paligid nito. Nagsimula siya mag-aral sa ilalim ng mga guro na nagtuturo sa kanya ng pangunahing edukasyon sa tahanan bago siya pinadala sa Biñan, Laguna upang mag-aral sa paaralang pinamumunuan ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Sa Biñan, ipinakita ni Rizal ang kanyang kahusayan sa pag-aaral at sa iba't ibang larangan. Natutunan niya ang mga salitang Latin, Kastila at iba pang wika. Bukod sa pagiging matalino sa pag-aaral, naging aktibo rin siya sa iba't ibang gawain at organisasyon na nagpapakita sa kanyang liderato at kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Biñan, ipinadala si Rizal sa Maynila upang magpatuloy sa kanyang edukasyon sa Ateneo Municipal de Manila. Sa Ateneo, nadagdagan ang kanyang kaalaman at karanasan, at naging aktibo rin siya sa mga organisasyon tulad na lamang ng Samahang Kusang Loob ng mga mag-aaral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng mga hamon at diskriminasyon sa kanyang nararanasan, nanatili siya na tapat sa kanyang mga prinsipyo at hangarin. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Ateneo, nagpatuloy si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng filosofiya at literatura. Ang universidad na nadagdagan ang kanyang kaalaman sa mga teorya at filosofiya ng mga dakilang pilosopo at manunulat. Ang kanyang pananaw sa mundo ay lalong pinalawak at pinatibay na nagtulak sa kanya na mas maging mapanuri at mapanlikha sa pagsusuri ng mga isyu sa lipunan. Pagtapos ng kanyang pag-aaral sa filosofiya at literatura sa Santo Tomas, nagtungo si Rizal sa Espanya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid, kung saan kumuha siya ng iba't ibang mga kurso sa Espanya. Nagkaroon siya ng mga karanasan at pagkakataon na lalong nagpalalim sa kanyang pag-uunawa sa mga suliranin ng kanyang bayan at ng mundo. Pagkatapos ng kanyang pananatili sa Espanya, nagtungo si Rizal sa Pransya, kung saan siya ay nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa Paris, sa Heidelberg. Sa mga paaralang ito, mas lalong naipagpatuloy ni Rizal ang kanyang mga pag-aaral sa mga wika at literatura, pati na rin sa kanyang mga pananaliksik sa mga suliranin ng lipunan at kultura. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Europa, nagtungo si Rizal sa Hong Kong, kung saan nagtrabaho siya bilang isang ophthalmologist sa Hong Kong. Patuloy siyang nakisangkot sa mga gawain at pagkilos sa kalayaan at katarungan sa Pilipinas, at nagtuloy-tuloy ang kanyang mga pag-aaral at pananaliksik. Mula sa Hong Kong, naglakbay si Rizal sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang narito ang Japan, Estados Unidos at iba pang bansa sa Europa. Sa kanyang mga paglalakbay, patuloy siyang nag-aaral at nagmumulat sa mga realidad at suliranin ng mga bansang kanyang pinupuntahan. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay, bumalik si Rizal sa Pilipinas upang itaguyod ang mga reformang kanyang inaasam. Ngunit ang kanyang pag-uwi ay hindi nagtagal, at siya ay interesado at dinala sa dapitan kung saan siya ay pinakulong ng mga kolonisador at Espanyol. Sa kabila ng pagpapakulong sa kanya, patuloy siyang nagtuloy-tuloy sa kanyang mga pag-aaral at pagkilos para sa kalayaan at katarungan. Nagturo siya sa mga kabataan sa dapitan, nagpagamot sa mga mamamayan,
at nagpatuloy sa kanyang mga pananaliksik at pagsusulat. Pagtapos ng 4 na taon na pagkakakulong sa dapitan ni Rizal, siya ay dinala sa Maynila upang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa kabila ng mga pagtutol at panawagan para sa kanyang katarungan, siya ay hatol na pagpaparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Sa huling sandali ng kanyang buhay, si Rizal ay nanatiling tapat sa kanyang mga paniniwala at hangarin para sa bayan. Ang kanyang buhay at mga gawa ay naging inspirasyon at halimbawa sa mga sumusunod na henerasyon. At ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa kanilang mga kalayaan at katarungan. Ang mga akda ni Jose Rizal. Ang mga akda ni Jose Rizal ay nagpapakita ng kanyang husay at talento bilang manunulat at makata. Ang kanyang mga nobela, sanaysay, tula at iba pang uri ng panitikan ay nagpapahayag ng kanyang mga ideya, paniniwala at hikain para sa bayan at lipunan. Isa sa mga pinakatanyag na akda ni Jose Rizal ay ang Noli Me Tangere, isang nobelang naglalarawan ng kahabagan at pang-aapi ng mga kolonistador sa mga Pilipino. Ang nobelang ito ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan at kalayaan sa lipunan ng kolonyalismo at nagtulak sa mga Pilipino na magbangon at magtagumpay laban sa pang-aapi at diskriminasyon. Ang El Filibusterismo ay isang pangmahalagang akda ni Jose Rizal na nagpapatuloy sa mga temang sinimulan niya sa Noli Me Tangere. Ipinapakita ng nobela ang mga suliranin at kahihinatnan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga dayuhang kolonisador. At nagtutulak sa mga mambabasa na mag-iisip at magkilos para sa pagbabago at pag-uunlad. Bukod sa kanyang mga nobela, nagtampok rin si Rizal sa kanyang mga sanaysay, tula at iba pang uri ng panitikan na nagpapakita ng kanyang katalinuhan at kasanayan sa pagsulat. Ang kanyang mga sanaysay tulad ng Ang Aking Mga Kababata, ang Mamutimo at Diyos ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bayan at pagtitiwala sa kabataan bilang pag-asa ng kinabukasan. Implikasyon ng mga gawa ni Jose Rizal. Ang mga gawa ni Jose Rizal ay may malalim na implikasyon at epekto hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi pati na rin sa paninindigan at pag-unlad ng kanyang mga panunulat at pagkilos ay nagbigay inspirasyon sa maraming mga Pilipino na magbangon at matagumpay laban sa pang-aapi ng kawalaan ng katarungan. Sa mga nobela ni Rizal, natutunan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng pagtutol sa kawalan ng katarungan at kalayaan sa lipunan. Ang kanyang mga karakter tulad ni Crisostomo Ibarra at Simon ay nagpapakita ng determinasyon at pagtitiwala sa sarili upang labanan ang pang-aapi at abuso ng mga makapangyarihan. Ang mga akda ni Rizal ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa pagiging mapunuri at mapanlikha sa pag-unawa ng mga isyu sa lipunan. Ang kanyang mga sanaysay tulad ng Indolence of the Filipino at The Philippines a Century Hence ay nagpapakita ng kanyang kritikal na pag-iisip at pagtutol ng mga suliranin ng kolonyalismo at kawalan ng kaayusan sa lipunan. Sa kabuuan, ang buhay at mga gawa ni Jose Rizal ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging tapat sa mga prinsipyo at paniniwala, pagmamahal sa bayan at pagtuloy ng pag-aaral at pag-unlad. Ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga Pilipino sa kanilang paglaban para sa kalayaan, katarungan at pag-unlad ng bayan. Ang papel ni Jose Rizal bilang isang huwaran at inspirasyon para sa mga Pilipino, lalo na para sa mga estudyante, ay hindi maaaring baliwalain lamang. Ang kanyang mga gawa, paninindigan at adhikain ay nagturo sa marami sa atin ng mga mahalagang aral at prinsipyo na patuloy nating pinapahalagahan at ginagamit sa ating buhay araw-araw. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa buhay at mga akda ni Rizal, marami tayong natutunan na nagbubunga ng inspirasyon at pagpapahalaga sa edukasyon, pagmamahal sa bayan at pagtitiwala sa sarili. Pagpapahalaga sa edukasyon, isa sa pinakamahalagang aral na naituro sa atin ni Jose Rizal
ay ang pagpapahalaga sa edukasyon. Mula sa kanyang sariling karanasan bilang isang estudyante, ipinakita ni Rizal kung gaano kahalaga ang edukasyon sa pagpapalawak ng kaalaman, pagpaunlad ng kasanayan at paghahanda para sa hinaharap. Sa kanyang buhay, pinakita ni Rizal ang kanyang dedikasyon at determinasyon sa pag-aaral. Mula sa kanyang pag-aaral sa Binyan hanggang sa kanyang pag-aaral sa mga paaralan nasa Europa. Nagbigay inspirasyon sa akin ang sipag, tiyaga ni Rizal sa pag-aaral upang maging mas mahusay at makabuluhan sa kanyang larangan. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, naisabuhay ko ang halaga ng pagsusumikap at pagtitiyaga sa pag-aaral, lalo na sa mga panahong mahirap at puno ng mga pagsubok. Ang kanyang pananaw na ang edukasyon ay susi sa tagumpay at pagbabago ay nagturo sa akin na hindi lamang limitado sa mga silid-aralan ang pag-aaral, bagkus ay isang proseso na dapat patuloy na nagaganap sa ating buhay. Bilang isang estudyante, ang pagpapahalaga sa edukasyon ay nagbibigay sa akin ng motibasyon at direksyon sa aking mga layunin at pangarap. Sa tuwing naharap ako sa mga hamon at pagsubok sa aking pag-aaral, iniisip ko ang sipag at determinasyon ni Rizal na hindi sumuko sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang kinakaharap. Ipinakita niya sa akin na sa pamamagitan ng patuloy sa pag-aaral at pagpupursige, maaari nating makamta na ang anumang layunin na ating pinapangarap. Ang pagmamahal sa bayan. Isa pang mahalagang aral na naitulong sa akin Jose Rizal ay ang pagmamahal sa bayan. Sa kanyang mga gawa at paninindigan, ipinakita ni Rizal ang kanyang malalim na pagmamahal sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Hindi lamang siya nagpahayag at ng pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mga akda, tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ngunit nagpakita rin siya ng kanyang dedikasyon sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at para sa kalayaan at katarungan. Ang pagmamahal ni Rizal sa bayan ay nagturo sa akin ng kahalagahan ng pagiging responsable at aktibong mamamayan. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, natutunan kong maging mapanuri sa mga pangyayari sa lipunan at maging bahagi ng pagbabago at pag-unlad ng bayan. Pinakita niya sa akin na bawat isa sa atin ay may pananagutan na mag-ambag at magtulong-tulong upang mapaunlad natin ang ating bansa at makamit ang katarungan para sa atin. Bilang isang estudyante, ang pagmamahal sa bayan ay nagbigay sa akin ng inspirasyon at layunin sa aking mga gawain at adhikain. Iniisip ko ang halaga ng aking mga ginagawa at kung paano ito makakatulong sa pag-unlad ng bayan at sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng aking pag-aaral at aktibong pakikilahok sa mga proyekto at gawain sa komunidad, sinisikap kong maging instrumento ng pagbabago at pagpapalakas sa bayan gaya ng ginagawa ni Rizal. Pagtitiwala sa sarili. Isa pang mahalagang aral na natutunan ko mula kay Jose Rizal ay ang pagtitiwala sa sarili. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanyang ikinaharap, nanatili si Rizal na matatag at determinado sa kanyang mga layunin at pangarap. Ang kanyang tiwala sa kanyang sarili ay kanyang kakayahan ang nagbibigay sa kanyang lakas ng loob upang harapin at lampasan ang anumang pagsubok. Ang pagtitiwala sa sarili ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob at determinasyon na harapin ang mga pagsubok at hamon sa aking buhay bilang isang estudyante. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa aking sarili at sa aking kakayahan, nakakamit ko ang mga layunin at pangarap na inilatag ko para sa aking sarili. Sinasabi ko sa aking sarili na kaya ko ito at handa akong harapin ang anumang hamon at darating sa aking buhay. Ang pagtitiwala sa sarili ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na magpakatatag sa gitna ng anumang mga pagsubok at hadlang. Ipakita ni Rizal na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili at sa ating mga kakayahan, maaari nating harapin at lampasan ang mga anumang pagsubok at hamon na darating sa ating buhay. Ang kanyang halimbawa ay patuloy na nagbibigay sa akin ng inspirasyon at lakas ng loob upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay sa buhay. Pagtataguyod ng katarungan at kalayaan. Natutunan ko mula kay Rizal ay ang kahalagahan ng pagtataguyod ng katarungan at kalayaan.
Sa pamamagitan ng kanyang mga akda at paninindigan, ipinakita ni Rizal ang kanyang laban para sa katarungan at kalayaan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang pagtitiyagha at determinasyon sa pagsulong ng katarungan at kalayaan ay nagturo sa akin ng halaga ng pagiging tapat sa mga prinsipyo at paniniwala. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, natutunan kong maging tapat sa aking mga paniniwala at lumaban para sa mga bagay na paniniwala ako ay tama at makatarungan. Ipinakita niya sa akin na kahit na mahirap at puno ng mga pagsubok, mahalaga pa rin na panindigan at ipagtanggol ang mga prinsipyo at halaga na ating paniniwalaan. Ang pagtataguyod ni Rizal ng katarungan at kalayaan ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon at layunin na maging bahagi ng pagbabago at pag-unlad ng lipunan. Sa pamamagitan ng aking mga gawa at paninindigan at sinusubok kong maging instrumento ng pagbabago at pag-unlad. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi na rin para sa aking mga kapwa Pilipino. Ang kanyang halimbawa ay natuloy na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob at inspirasyon na ipagpatuloy ang laban para sa katarungan at kalayaan. At para sa pagtatapos, sa kabuuan, ang mga aral na natutunan ko mula kay Jose Rizal bilang isang estudyante ay nagbubunga ng inspirasyon at determinasyon na maging mas mabuting tao at mamamayan. Ang kanyang buhay at mga gawa ay patuloy na nagtuturo sa akin ng kahalaga ng edukasyon, pagmamahal sa bayan, pagtitiwala sa sarili at pagtataguyod ng katarungan sa kalayaan. Sa pag-aaral at pagpapalakas ng lipunan, ang kanyang alaala at naging isang pagtuturo ay patuloy na nagbibigay sa akin ng inspirasyon at lakas ng loob na harapin at lampasan ang anumang pagsubok at hamon na dumarating sa aking buhay at sa pang-araw-araw.